Unang taon sa landas ng kultibasyon. Sinabi ng matandang monghe na masyadong mabigat ang aking kasalanan sa pagpatay. Sa buhay na ito, wala akong tadhana sa immortalidad. Ikatlong taon sa landas ng kultibasyon. Nalaman ng sekta na may pinsala ang aking spiritual root. Hinulaan nilang habang buhay na lang akong magiging isang walang silbi. Ikalimang taon sa landas ng kultibasyon. Saka ko lang tuluyang naunawaan. Ang tinatawag nilang mga immortal ay mga tao lang din na mas matakaw, mas malupit, at mas takot mamatay kaysa sa mga mortal. Nang agaw sila ng mga spiritual stone at pagkakataon. Papatay para sa mga kayamanan. Habang sumisigaw ng tungkol sa dakilang landas at mahabang buhay. Nais ko sanang umalis. Ngunit nang tumingin ako sa ibaba. Sa ilalim ng aking mga paa. Nakalatag na ang napakaraming bangkay. Mula noong sandaling iyon, nalaman ko na. Sa landas na ito ng kultibasyon. Hindi ko na magagawang lumingon pa. Kahit leon laban sa kuneho. Gagamitin pa rin ang buong lakas nito. May kakaiba sa footwork ng batang ito. Napigilan na siya ng pinsan ko. Ang leonyan na ito ay puro pandaraya lang ang alam para itago ang kanyang cultivation base. Sa totoong labanan, hindi siya ubra laban sa aking pinsan. Sa tingin ko, hindi aabot sa 3 hina ay matatalo na siya. Walang katulad ang sining ng staff ni kapatid na Yuan. Patay na ang batang iyon. Ang 9 Dragon Staff na sinamahan ng Mountain Shaking Staff Technique. Kahit ang nasa ikapitong antas ng Ki-Refining ay hindi mangangahas na harapin ito ng direkta. Pero hindi ko man lang magawang saluhin kahit isang hibla ng buhok niya. Sapul. Mawasak ka. Iyon lang ba? Ano ba namang klaseng bagay ito? Sira na ang dantian, tuluyan nang naputol ang landas sa kultibasyon. Isa itong magandang mahiwagang kagamitan. Kapag nalaman ko pa sa susunod, na may nangahas namang api kay Lidali. Hindi po namin magagawa. Hindi po namin magagawa. Kamangha-mangha ang cultivation base ni kapatid na Layang. Patawarin niyo kami sa hindi pagkilala sa inyong kadakilaan. Nakikiusap kami kay kapatid na Layang na maging mapagpaumanhin. Kung hindi niyo ako guguluhin, hindi ko rin kayo pag-aksayahan ng panahon. Lumayas kayo. Opo. Maraming salamat, kapatid na Layang. Sa mga sining ng 3 sangay at 4 na landas. Hindi ko maalalang may ganitong uri ng pamamaraan. Ito ay lihim na ipinamana ng isang matandang senior sa loob ng sekta. Tungkol naman sa kanyang pangalan, hindi ko ito maaaring sabihin. Dahil ito ay lihim na pamana ng isang senior, ito rin ay iyong kapalaran. Ngunit, meron pa akong isang bagay na hindi maintindihan. Matapos pirmahan ang kasunduan ng buhay at kamatayan sa Yan Wu Peak, nang pumasok ka sa arena. Ang buhay ay hindi nahawak ng langit. Bakit mo lang sinira ang kanyang dantian kanina? At hinayaan mo pa siyang mabuhay? Sira na ang kanyang dantian at naputol na ang kanyang landas sa kultibasyon, hindi pa ba sapat iyon? Napakaraming lihim na sining at mahika sa mundo ng kultibasyon. At hindi mabilang ang mga kakaibang pamamaraan. Paano mo nasisiguro na walang paraan para maibalik ang nasirang dantian? Sa mundo ng kultibasyon, ang malakas ang naghahari at iginagalang. Ang pagiging maawain sa kaaway ay pagiging malupit sa mga taong malapit sa iyo. Ang pagiging maawain sa kaaway ay pagiging malupit sa mga taong malapit sa iyo. Hindi ko alam noon na mayroon palang ganitong cultivation base si kapatid na Layang. Naglakas loob pa akong makipagkaibigan sa inyo na parang magkapatid. Talagang nakakahiya ako. Ano ba ang sinasabi mo? Taos puso ang pakikipagkaibigan ko sa iyo, kapatid na Li.
Bakit kailangan pa nating isipin ang mga formalidad na yan? Nakalaya si Yang Wei sa kanyang paghihirap dahil sa tulong mo, kapatid na Liang. Lubos kaming nagpapasalamat sa iyo. Sa susunod, kung may kailangan ka, handa kaming harapin ang anumang panganib para sa iyo. Mula ngayon, magkapatid pa rin tayo sa Formation Branch Chore Department. Haha, napakabait naman ng aking junior. Junior na kung junior, Ate Tang, pero bakit parang bata ang kinakausap mo? Isang taon lang tayong hindi nagkita. Pero bakit parang mas madali ka ng mahiya ngayon? Sa nakalipas na taon na wala ang gabay ng iyong Ate Tang. Kinalawang na ba ang galing mo sa chess? Kung kinalawang o hindi, malalaman natin kapag naglaro tayo ng isang tapatan, hindi ba? Huwag na nga lang. Hindi kita hinanap ngayon para lang makipag-chess. May iba pa bang kailangan? Kailangan mo ba ng tulong ko? Tulong, may tuturing ng tulong. Pero para sa'yo, isa itong napakalaking pagkakataon. Sabihin mo muna kung ano nga ba ang napakalaking pagkakataong iyan. Ang mga alagad sa labas ng sekta ay kailangang bumaba ng bundok para magsanay tuwing 3 taon. At ngayong taon, pagkakataon ko nang bumaba ng bundok sa kauna-unahang pagkakataon. At ikaw, Liang Yan, na isang utusang alagad ng sangay ng formasyon, ay may karangalang mapili bilang tagapagdala ko ng espada sa pagsasanay na ito. Ito ba ang sinasabi mong napakalaking pagkakataon? Hindi pa ba maganda yan? Ang makasama ako sa pagbaba ng bundok para lumawak ang iyong kaalaman. Maraming tao ang naghahangad niyan pero hindi nabibigyan ng pagkakataon. Kung hindi lang dahil sa mga utusan sa aking tirahan na parang mga tuod at walang utak. Hindi sana kita lalapitan. Kung ganoon, doon ka na lang sa utusan mo. Ang ganyang kahalagang tungkulin. Natatakot akong hindi ko kayang gampanan. Huwag naman, mabuti kong junior. Kahit papaano ay nasa unang antas ka na ng pagsasala ng ki. Kahit medyo mahina yon, makakatulong ka pa rin naman sa akin kahit paano. Sa totoo lang, ito rin ang unang pagkakataon kong bumaba ng bundok para sa isang misyon. Titiisin mo ba talaga akong makitang bumaba ng bundok ng mag-isa? Paano kung may mangyaring masama sa akin? Baka hindi na ako makabalik at mamatay na lang sa labas. Sige na, sige na. Suko na ako sa'yo. Sasama na ako. Sasama na ako, sige na. Haha. Ikaw ang kusang pumayag, hindi kita pinilit. Naku, nauto na naman ako. Ang reputasyon ko, muling nasira sa kamay ng babaeng ito. Ang salita ng isang tunay na lalaki, kapag nabitiwan na, hindi na mababawi pa. Tutupad ako sa pangako ko, si Liang Yan ito. Napakasaya. Ganyan niya, ang mabuti kong junior at tapat na tagapagdala ng espada. Sige na. Ano ba talaga ang misyon mo sa pagbaba ng bundok na ito? Ang mga malalaking minahan ng espiritual na bato ay binabantayan ng mga alagad ng sekta. Upang regular na ipadala ang mga nakuhang bato pabalik sa sekta. Ngunit ang mga maliliit na ugat ng minahan ay may limitadong halaga. Kaya hindi praktikal na magpadala ng mga kultibador para permanenteng magbantay doon. Kaya naman, ang mga eksperto sa martial arts sa mundo ng mga mortal ang namamahala sa pagbabantay sa mga ito. Mayroong isang maliit na minahan malapit sa bayan ng Yongle. Subalit ang minahang iyon ay biglang nawalan ng komunikasyon sa sekta nitong nakalipas na 2 taon. Wala ni isang espiritual na bato na dapat ibigay ang ipinadala rito. Ang misyong natanggap ko ay pumunta sa bayan ng Yongle. Upang alamin kung ano ba talaga ang nangyari roon. Ganoon pala. Nasa ikalimang antas na ng pagsasala ng ki si Tang Diexian. Basta't mga problema lamang sa mundo ng mga mortal. Siguradong kaya niya itong harapin. Kunin mo ito. Hawakan mong mabuti, Junior. Ang espadang ito ay tinatawag na espada ng 100 bulaklak. Kapag nakaalis na tayo sa sekta, ikaw na ang aking tagapagdala ng espada. Tagapagdala ng espada. Ano bang kasalanan ang nagawa ko sa nakaraang buhay para maranasan ito? Sino kayang kaibigan ang tumutugtog ng plautarian? Sa gitna ng malawak na ilog na ito. Hindi ba't nakakalungkot kung mag-isa ka lang? Bakit hindi ka sumama sa amin para mag-usap?
Ang mga pinakamagagaling na eksperto sa mundo ng martial arts ay karaniwan lamang sa paningin ng mga kultibador. Ako si Chen Zuan. Inaanyayahan ba ako ng binibini na sumakay sa inyong bangka? Bukod sa aming dalawa ng aking utusan, may iba pa ba rito? Ay, mukhang hindi ko na nga dapat tinanong pa yon. Naku, napakagalang naman ng binibini. Napakasarap na tsaa. Bakit hindi mo tikman ang aking tsaa ng Yunwoo, kapatid? Kulang ba ang aking pagtanggap sa iyo kaya ayaw mo itong inumin? Nakatikim ka na ba nito kailanman? Isang karaniwang tao lamang ako. Hindi marunong magpahalaga sa tsaa. O kaya naman pala. Sinasabi ko sa iyo, ang magaspang mong tsaa ay parang balahibo ng baboy. Sa tingin pa lang ay napakababa na ng kalidad. Hindi na uunawaan ng isang dalaga ang isang tulad mong walang kabihasnan. Kapatid, huwag mo na lang itanim sa iyong puso. Ang pagpapakumbaba ay pagiging magalang lamang. Bakit ang batang ito ay lumalabis at umaabuso na? Hindi ko alam kung bakit ako inanyayahan ng binibini sa barko. Ano ba talaga ang maipaglilingkod ko? Kung wala namang mahalagang bagay, ako ay magpapaalam na. Meron. May napakahalagang bagay na kailangan ng tulong mo, kapatid. Oh. Binibini, pakiusap magsalita ka. Dahil sa kanya lahat. Ha? Ang utusan kong ito ay napakatamad talaga. Halos buong araw ay natutulog lamang. Kahit anong gising ko ay ayaw magising. Lahat ng bagay, malaki man o maliit, ay kailangang ako pa ang gumawa. Sabihin mo, hindi ka ba magagalit sa kanya? Lumilitaw na inis siya dahil ang tunog ng aking plauta ay nakabalaho sa kanyang pagpapatugtog ng kudyapi. Kaya gumagawa siya ng paraan para patamaang ako. Ang mga tuntunin sa mundo ay nilikha lamang ng tao. Kung hindi dahil sa mga patakarang iyon noong taong iyon. 6 ay. Hoy, malaking lalaki ka. Pagsabihan ka lang ng dalawang pangungusap ay hindi mo na matanggap. Sige na. Kasalanan ko na, umalis ka na lang. Hindi kasalanan ng binibini. Kasalanan lamang na hindi magaling ang aking pagtugtog ng plauta. Na nakasira sa kasiyahan ng binibini. Pagkaharap sa pag-uwi. Hindi na ako mangangahas na tumugtog pa. Kapatid, sandali lang. May maipag-uutos pa ba ang binibini? Ang ibig sabihin ng aking amo ay, hindi pa namin naitatanong ang dakila mong pangalan. Ang pagtatagpo ay isang kapalaran. Hindi pa namin naitatanong kung ano ang pangalan mo. Ako si Chen Zuan. Isang mamamayan mula sa Taizhou ng bansa ng Zhao. Hindi ko alam ang magandang pangalan ng binibini. Ako si Tang Diexian. At ito ang aking utusan na si Liang Yan. Binibining Tangpala at Batang Liang, ikinagagalak ko kayong makilala. Kapatid na Chen, nagmula ka ba sa bayan ng Yongle sa Taizhou? Hahaha, napakatalas ng mata mo, kapatid na Liang. Nagkataon naman, papunta rin doon ang aking amo. Makinig ang mga tao sa barko. Kung gusto ninyong mabuhay, ibigay ninyo ang lahat ng inyong ginto at pilak. Ilabas ninyo. Huwag kayong matakot. Manatili lamang kayo sa loob ng silid. Lalabas ako upang harapin sila. Hulihin muna ang pinuno bago ang mga tauhan. Hindi masama ang kanyang estilo sa paggamit ng espada. Hindi ganoon kasimple ang mga bagay. Hindi kayo mga tulisan sa tubig. Sadyang naghihintay kayo rito para sa akin. Chen Zuan. Hindi mo sinusukat ang sarili mong kakayahan. Ang pagkasawi ng buhay mo rito ngayon ay kasalanan mo rin at sarili mong paghahangad ng kapahamakan.
Ang daming taong pumapaligid para patayin ang isang maliit na taong tulad ko. Talagang napakalaking paghahanda. Halika, espada. Tanggapin mo ang atake. Hanggat maaari sa paglalakbay na ito, huwag gagamit ng mangingibabaw na salamangka. Upang hindi makatawag ng pansin. Ang mga kultibador ng ki at ang mga karaniwang mandirigma sa mundo ay talagang wala sa magkatulad na antas. Mali pala ang pagkilala ko sa inyo noong una. Kung hindi kumilos si Binibining Tang ngayon, ang buhay kong ito ay naisuko na rito. Ngayon ay alam mo na kung gaano kagaling ang Binibining ito, di ba? Napakalalim ng panloob na lakas ni Binibining Tang. Ngunit hindi ko pa kailanman narinig ang iyong pangalan sa mundo ng martial arts. Sino kaya ang iyong naging guro? Nagmula kami sa isang pamilya ng martial arts na namumuhay ng nakabukod sa mundo. Maraming taon na kaming hindi nakikihalubilo sa labas. Sa pagbaba naming ito ng bundok, pinayagan ng pinuno ng pamilya si Binibining Tang na lumabas upang magsanay at maglakbay. Tama, ang lahat ng kung fu ko ay itinuro ng aking ama. Kaya naman pala nagmula sa isang dakilang pamilya, ipagpaumanhin ang aking kawalan ng galang. Kuya Chen, maaari mo na bang sabihin ngayon kung ano ang tunay mong layunin sa pagbabalik sa bayan ng Yongle? Napakatalas talaga ng iyong paningin, kapatid na Liang. Mukhang wala nga akong maitatago sa'yo. Noong unang panahon, ang aking asawa at ako ay nasa mundo ng martial arts. Gumagawa ng mga kabutihan at nagpaparusa sa mga masasamang tao. Kaya naman, marami rin kaming nakalaban. Nang maglaon, ninais naming magretiro na. Kaya nagbukas kami ng isang bahay tuluyan sa bayan ng Yongle. At nagbalak na mamuhay ng tahimik. Kamakailan lamang, lumabas ako upang bisitahin ang isang kaibigan. At nalaman kong natunton na ng aming mga lumang kaaway ang aming kinaroroonan. Papunta na sila ngayon sa bayan ng Yongle upang maghiganti. Nag-aalala ako sa kaligtasan ng aking asawa. Kaya kailangan kong magmadaling bumalik upang harapin ito kasama niya. Nag-aalala nga ako kung anong pagkakakilanlan ang gagamitin ko upang makapasok sa bayan ng Yongle at mag-imbestiga sa minahan ng espiritual na bato. At ngayon, may kusa ng lumapit na pagkakataon. Kung gayon, sasamahan ka ng Binibining ito sa bayan ng Yongle upang tulungan kayong mag-asawa. Huwag po, lubhang mapanganib ang pagsubok na ito. Hindi kailangang magsapalaran ng Binibini para sa amin. Gustong-gusto ng Binibining ito ang tumulong kapag may nakikitang kawalang katarungan. At ipagtanggol ang mga naapi. Tinatanggihan mo ba ako? Minamaliit mo ba ako? Kung gayon, nagpapasalamat po ako sa iyong napakalaking kabutihan, Binibining Tang. Ngunit, babalik ka upang makipagkita sa iyong asawa. Tapos sasama ako sa iyo na isang babae. Parang hindi yata magandang tingnan. Bakit hindi natin gawin ito? Kapag nakarating na tayo sa bayan, sabihin mo na lang na ako ay iyong malayong pinsan. Sa ganitong paraan, hindi rin madaling magduda ang iyong asawa. Sige, susundin ko ang iyong mungkahi, Binibining Tang. Napakakaiba talaga ng mag-among ito. Sa pangalan, si Binibining Tang ang amo. Ngunit ang tunay na nagpapasya ay tila ang kapatid na ito na si Liang Yan. Sino? Tulog ng tulog, wala ka nang alam gawin kundi matulog. Wala ka man lang sinabi kahit isang salita sa buong biyahe. Ano pa ang silbi mo bilang aking tagapagsilbi? Talagang pambihirang tao si kapatid na Liang. Kahit sa malawak na daan o sa makipot na landas. Nakakatulog pa rin siya habang nakaupo sa kahoy sa likod ng karwahe.
Bilib talaga ako sa'yo. Nakakabagot ang biyahe. Ano pa ba ang gagawin ko kundi matulog? Kailangan kong mag-ipon ng lakas para matulungan si Kuya Chen sa kanyang problema. Iyan sa ganyang klaseng kakayahan mo. Iabot mo na lang sa akin ang espada ko kapag oras na ng labanan. Opo, napakahusay sa martial arts ng aking amo. Kilala sa buong mundo. Mananatili na lang akong tapat na tagasunod sa iyong tabi. Mabuti naman at alam mo ang lugar mo. Narito na tayo, kayong dalawa. Napakalaki naman ang bayang ito. Sabi nila ay maliit na bayan lang ito. Ngunit kung titingnan, halos hindi na ito nagkakaiba sa isang maliit na lungsod. Tama ka, may natatanging lokasyon ang bayan ng Yongle. Maraming minahan at mga halamang gamot sa paligid nito. Taon-taon ay nagpapadala ng mga handog mula rito para sa palasyo. Kaya mas maunlad ito kumpara sa mga karaniwang bayan. Tanghulo, masarap at matamis-asim na tanghulo. Ikalimang antas ng Ki-refining. Karaniwan ay hindi nakikihalubilo ang mga kultibador sa mga karaniwang tao. Bakit nagbebenta ng tanghulo sa gilid ng daan ang taong ito? Mas misteryoso at mapanganib ang bayan ng Yongle na ito kaysa sa aking inaakala. Kaya pala bayan ng Yongle, bahay tuluyan ng Laifu ang ibig sabihin nito. Nandito na tayo. Ito ang bahay tuluyan na pinamamahalaan naming mag-asawa. Bahay tuluyan ng Laifu. Magandang pangalan nga naman. Ueda, utak biya ka ba? Sinabi na nga ng panauhin na huwag magsilbi ng tsa sa umaga. Ikaw naman, maagang maaga pa'y kumatok ka na sa pinto nila. Gusto mo ba talagang palayasin kita pauwi? Zuan. Salamat sa pagod mo, Minru. Ito ang pinsan kong si Tang Diekxian mula sa malayo. Diekxian, ito ang aking misis na si Minru. Kuya at ate, talagang bagay na bagay kayo. Isang pares na itinadhana ng langit. Napakatamis naman ng dila mo, Neng. Mukha kang diwata na lumabas sa larawan. 10 beses na mas maganda kaysa sa akin. Sa hinaharap, ang mga lalaking manliligaw sa'yo. Baka pumila mula sa silangan hanggang sa kanluran ng Yudong. Aray. Bakit mo ako tinapakan? Tagabitbit ka ng espada ko. Gusto kitang tapakan kung kailan ko gusto, masama ba? Ewan ko sa'yo, napakarandom mo. Hapon na at pagod kayo sa paglalakbay. Mabuti pang ayusin na ang silid para makapagpahinga kayo ng maayos ngayong gabi. Pasensya na talaga, napakasama ng pagkakataon. Puno na ang karamihan sa mga kwarto sa inn. At ang natitirang ilan ay naitala na rin ng iba. Sa ikalawang palapag sa kanluran, iisa na lang ang bakanteng kwarto. Walang problema. Ipwesto mo na lang siya sa kulungan ng kabayo. Huwag naman, hindi na kailangan yon. May isa pang imbakan ng kahoy sa loob ng bakuran. Karaniwan ay pinag-imbakan lang yon ng panggatong. Kung hindi mamamatayin ni kapatid na Liang, maggagawa ako ng higaan doon. Paano kung pagtiyagaan mo muna ng isang gabi? Basta may higaan, maayos na. Hindi naman ako maarte. Salamat sa abala, Kuya Chen. Binibining Diekxian. Sumunod ka sa akin. Lene. Medyo payak ang sitwasyon. Kailangan mong magtiis ng isang gabi, kapatid na Liang. Basta may masisilungan sa hangin at ulan, sapat na yon. Huwag ka nang mahiya, Kuya Chen. Diyos ko. Napakalapit sa pakiramdam, pero parang mula pa sa nakaraang buhay ang layo. 6 na taon sa pagsasanay ng kultibasyon. Lahat ng tamis, asim at bait ay nalasahan ko na. Lahat ng pait at saya ay naranasan na. Kapag tiningnan mo pabalik, parang isang kisap mata lang ang lahat. Ate Tang, bakit? Sa labas, dapat mo akong tawaging amo. Nakalimutan mo na naman ba, matigas na ulo?
Di ba't pinapatulog ako ni Amo sa kulungan ng kabayo? Ngayong hating gabi ka na naparito. Ano pang maipaglilingkod ko? Masyadong mabigat ang mga salita ko kaninang umaga. Nagalit ka ba? Hindi naman. Hindi ko lang maintindihan. Bakit ka biglang nagalit kaninang umaga? At sinabi mo pa. Kung hindi ka ba naman nakatitig ng husto kay Ate Minru? Kailangan pa ba kitang tapakan? Napansin mo rin pala. Napakailang kumilos ni Chen Zuoan kapag kasama siya. Hindi tulad ng karaniwang mag-asawa. Nung unang makita ni Minru si Chen Zuoan, hindi rin siya mukhang asawang nakipaghiwalay lang ng panandalian. Mas mukha siyang nakipagkita sa magkasintahang matagal nang nawalay. May ganoon pala ka-complicated. Nung tinapakan mo ako kanina. Hindi ba dahil sa sobrang titig ko? Nag-aalala ka na baka maghinala sila? Hindi ako tulad mong tuso. Maraming palabok sa utak. Kaya pala hindi dahil sa pagnanasa kaya ka nakatitig sa kanya. Nag-imbestiga lang naman ng kaso. Mukha ka namang kaawa-awa. Kaya ngayong gabi, pinapayagan kitang lumipat sa silid ko para magpahinga. Pero sa sahig ka lang matutulog. At dapat magpakabait ka. May mga lihim na panganib na nagbabanta sa bayan ng Yongle. Hindi tayo maaaring maging pabaya kahit kaunti. Kung nagluwag tayo kanina, baka nanganib ang buhay nating dalawa rito. Mahaba pa ang gabi ngayon. Mukhang marami pa tayong kailangang gawin. Hindi ko akalaing may nagtatagong kultibador sa maliit na bahay tuluyang ito. Rurok ng ikalimang antas ng Lianqi. Mag-ingat ka mamaya. Kumilos ayon sa sitwasyon. Hindi halata sa'yo. Hindi naman ganoon kataas ang kultibasyon mo. Pero magaling ka palang makiramdam ng antas ng iba. Bakit hindi ko man lang siya mabasa? Espiritong insekto, nalaman na kaya nila tayo. Mukhang hindi pa naman. Likas na mainat ang taong ito. Nag-iwan siya ng maraming patibong para magbabala sa daan. Mag-ingat ka, huwag mong hahawakan ang mga yan. Kahit mukhang nasa unang antas lang siya ng Lianqi. Mas matalas pa ang anim niyang pandama kaysa sa akin. May dala ka bang kayamanan na nagtatago ng iyong aura? Mayroon nga. Ibinigay ito sa akin ng aming ninuno. Hindi magagawa ng mga kaparehong antas ng kultibador ng Lianqi na malaman ang tunay kong antas. Mabuti, isuot mo lang iyan simula ngayon. Hanggang sa makaalis tayo sa bayan ng Yongle. CJ. Pagdating sa mga bagay sa mundo ng mga mortal, talagang hindi ko siya mapapantayan. Minahan ng espiritual na bato. Mukhang ito nga ang nawawalang minahan ng sekta. May kinalaman niya ang mga kultibador sa nangyayaring ito. Ano ang gagawin natin ngayon? Susugod ba tayo ng direkta? Huwag kang magmadali. Ano ang gagawin natin ngayon? Susugod ba tayo ng direkta? Huwag kang magmadali, mag-abang na lang tayo rito. Ano pa ba ang hindi mo maintindihan? Kapag lumabas siya, diretso natin siyang tanungin. Mali ba ang kalkulasyon ko sa simula pa lang? Naku, patay. Sinong kultibador ang nagtatago riyan at ayaw magpakita? Lumabas ka. Paeskapo kayong sumunod hanggang dito. Sino ba talaga kayo? At ano ang pakay ninyo? Naghahanap yata kayo ng kamatayan.
Mag-ingat ka, Big Sitodian. Mag-ingat ka. Ayos ka lang ba? Hindi malalim ang lason, ligtas pa ako sa ngayon. Mag-ingat ka, napakasama at kakaiba ng mga pamamaraan ng taong iyan. CJ, halika. Sandali, hindi pala. Hindi siya isang kultibador na kumokontrol ng mga hayop. Isa siyang eksperto sa sining ng ilusyon. Ilusyon. Ilusyon nga, pero hindi lang basta ilusyon. Sa sining ng ilusyon, pinaghahalo ang totoo at hindi. Para sorpresahin ang kalaban. Kaya pala hindi siya mismo ang lumalaban. May paraan ako para sirain ang ilusyon. Protektahan mo ako habang ginagawa ko ito. Naroon siya. Huwag lang pala ang libo-libong anino ng palaka. Ang may laso na espadang ito lang ang totoong nakamamatay na atake. Ang totoo at hindi. Talagang mahirap iwasan. Sino ba sa akala mo ang binibining ito? Aasa ba ako sa maliit mong tulong? May konsensya pa naman pala ang lalaking ito. Heto, gantimpala mo. Napakabait talaga ng aking amo sa kanyang tauhan. Lubos na nagpapasalamat ang iyong abang lingkod. Siyempre naman. Pero mukhang napakatapang mo rin. Kitang-kita namang marami kang itinatagong antas ng kultibasyon. Pero patuloy mo pa ring inilihim sa akin. Pagbalik natin, tignan natin kung ano ang gagawin ko sa'yo. Ay, ano ito? Hindi ko alam. Ngunit ang bagay na ito ay kaya ring magtago ng kultibasyon. Ang pagkawala ng ugnayan ng sekta sa minahan ng espiritual na bato ay tiyak na gawa ng taong ito. Ngayong patay na siya. Gusto mo bang pumasok tayo para mag-imbestiga? Hindi ganoon kasimple ang mga bagay-bagay. Nang pumasok pa lang tayo sa minahan, nakita ko na ang isa pang kultibador sa ikalimang antas ng pagpipino ng Ki. May isa pa. Hindi bababa sa isa pa. Maaaring naglagay na sila ng mga selyo ng proteksyon sa loob ng minahan. Ang padalos-dalos na pagpasok ay baka makabulabog lang sa kanila. Kung ganoon, ano ang gagawin natin ngayon? Ang tanging paraan sa ngayon ay ang magmasid muna at maghintay. Parang wala ka ring sinabi. Hindi ba't ibig sabihin yan ay wala tayong gagawin? Hindi mo naiintindihan, nakahanda na ang tanghalan dito sa bayan ng Yongle. Ang kailangan na lang nating gagawin ay hintayin ang pagsisimula ng palabas. Tapat na pinoprotektahan ng iyong lingkod ang kanyang amo. Kaya mas mabuting matulog ako sa tabi ng kama para makatugon agad sa anumang emergency. Bahala ka nga, huwag mo akong istorbohin sa pagtulog.
Hahaha. Saan mo nakuha ang pusang iyan na may malaking mukha? Hindi ko iyan hinanap. Kusa na lang itong tumalon sa pasimano ng bintana. May ganoon palang magandang swerte. Ang taba ng pusang ito, tiyak na napakabango at makatas kapag inihaw. Kumain ka ng kung ano-ano riyan. Kung gusto mong kumain, bumaba ka at mag-order ng pagkain. Nagbibiro lang ako. Tara na, bumaba tayo para kumain. Tang-er, asikasuhin mo si Binibining Tang. Paglingkuran mo siya ng maayos. Papunta na, ubo-ubo-ubo. Ano po ang gusto ninyong kainin? Ang mga espesyal na putahe ng aming kainan ay. Sige na, maghain ka na lang ng dalawa sa mga sikat na putahe nyo rito. Masusunod po, maghintay lang kayo ng sandali. Ang alak na ito ay regalo mula sa may-ari ng bahay tuluyan. Gawa ito sa sarili naming tahanan. Mabango at hindi madaling makalasing. Chuba, chuba. Chuba. Nandito ka lang pala, maliit na makulit. Ay naku. Sino ang mag-aakala na sa liblib na lugar na ito na napaliligiran ng mga bundok? Ay may nagtatagong napakagwapong binata. Medyo mahiyain pa pala ang binata. Gustong-gusto ng ate ang mga katulad mo. Sino ka ba at saan ka nanggaling? Pati ba naman utusan ng iba ay tinatangka mong akitin? Utusan mo lang naman siya. Hindi mo naman siya asawa. Huwag ka nang magalit, aking kapatid. Binibiro ka lang naman ng iyong ate. Ako nga pala si Hua Xinyang. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Tang Diexian. Napakagandang pangalan, bagay na bagay sa iyong malaanghel na kagandahan. Sinubukan ko na siya para sa iyo kanina. Hindi siya madaling matukso. Isa siyang tunay na Ginoo. Kaya maaari mo nang ipagkatiwala ang iyong sarili sa kanya nang walang alinlangan. Ano bang pinagsasabi mo riyan? Sino ang gustong magtiwala sa kanya? Ipagkatiwala ang sarili sa kanya. Bawal mo nang inumin ito. Aray. Sino ang lapastangang nangahas na bumato sa akin? Hindi ko po sinasadya. Na naitumba ang pitsel ng alak. Humihingi po ako ng paumanhin sa aking pagiging bastos. Ginagawa mo ba akong tanga? Paano lilipad ng ilang 10 hakbang palabas ng pinto ang naitumbang pitsel? Kung hindi ka naniniwala, wala na akong magagawa. Sino nang maniniwala sa kalokohan mo? Sa tingin ko ay naparito ka lang para paglaruan si Ginoong Wang. Hindi ba? Kahit ang daga ay may balat. Ngunit ang taong walang hiya. Bakit hindi na lang mamatay? Lo Bisheng, sino ang minumura mo? Ikaw na isang sikat na nakatatanda. Ay nang aapi ng isang batang kabataan. Hindi mo ba ito ikinahihiya? At sa halip ay ipinagmamalaki mo pa. Nakakatawa, lubhang nakakatawa. Bakit, mas mabuti ka ba sa akin? Buong buhay mong hinangad ang katanyagan. Ngunit hindi mo ito nakamit. Paulit-ulit na sumubok kahit paulit-ulit na nabigo. Paulit-ulit na nabigo sa bawat subok. Kahit na hindi mo ito nakamit. Ito ay bagay pa rin ng mga eskolar. Paano ito maiintindihan ng isang biglang yaman? Ang tinatawag na magandang binibini ay angkop na kapareha ng isang Ginoo. Medyo nakakabagot para sa isang binibini ang uminom ng mag-isa. Bakit hindi tayo magkasamang uminom? At sabay na tamasahin ang magandang gabi. Kagiliw-giliw ka palang tao, Ginoo. Ngunit hindi ako isang mahinhing binibini. Baka hindi mo kayanin, Ginoo. Uminom at umawit. Gaano nga ba kahaba ang buhay? Sa mga mandirigma ng Jianghu na ito,
Walang kahit kaunting aura ng isang kultibador. Hula. Tuktok ng ikaapat na antas ng pagpino ng ki. 3 barya ng tanso. Humuhula sa langit at lupa. Isang ngiti para sa hinaharap ng mga mortal. Mga batang kaibigan, ang ating pagkikita ay itinadhana. Bakit hindi ko hulaan ang inyong kapalaran? Kung hindi ito magkatotoo, hindi ako kukuha ng kahit isang kusing. Sa tingin ko ba ay kaya mong alamin ang aking lihim? Ang ibong nakakulong ay walang kalayaan. Mahirap takasan ang kapalaran sa hulang ito. Puy. Walang kwenta ang kakayahan mo, matanda. Puro ka lang kalokohan. Bakit hindi mo hulaan kung bubugbugin ka ng binibining ito mamaya? Huwag. Ang matandang tulad ko ay hindi nakakayanin ang ganyang bugbog. Ang hula ko kanina ay biro lamang. May malaking swerte at mahabang buhay ang binata. At tiyak na may tutulong na mabuting tao sa kanyang buhay. Mabuti naman at alam mo. Gaya ng inaasahan, magkakasama nga sila. Alamin mo ang mga naging plano ng sekta noon. Tungkol sa mga mortal na eksperto malapit sa minahan ng espiritual na bato. Opo. Aalamin ko ang tunay na pagkakakilanlan ni Chen Zuoan at ng bahay tuluyang ito. Minru. Nagdusa ka nitong mga nakaraang taon. Noon ay anak ka ng ministro ng pananalapi. Isang marangal na binibini. Ngunit ngayon, Zuoan, huwag mo nang sabihin pa. Kusa ko itong pinili. Ngayong hawak ni Lihong ang buong kapangyarihan sa palasyo. Bagamat itinuturing ng iyong ama ang aming samahang Chujian na walang halaga. Ngunit hindi pa rin siya nakipagsabuatan kay Lihong. Masyado kasing matigas ang ulo ng aking ama. Lagi niyang iniisip na ang mga samahan sa Jianghu ay naghahasik lamang ng kaguluhan. Kung papayag siyang makipagtulungan sa atin, kahit papaano ay mas lalaki ang pagkakataon nating magtagumpay. Ngayon, umaasa na lang ako na hindi agad siya sasalakayin ng taksil na sili. Hindi naman siguro aabot sa ganoon. 2 taon na ang nakalipas ng patayin ni Lihong ang matandang General Zhang. At nasangkot pa sa isyu ng huwad na kautusan ng emperador. Na hanggang ngayon ay hindi pa niya nayayos. Sa ngayon, malamang na hindi pa niya mapagtutuunan ng pansin ang iyong ama. May punto ang sinabi ni Ginoong Jia. Hahaha. Pineke ni Lihong ang kautusan ng emperador. At pinatay ang matandang General Zhang. Ang utang na dugo na ito ay dapat pagbayaran ng dugo. Mukhang sina Chu Laosan at Su Fangqi na lang ang hinihintay. Para sa pagtitipon ng samahang Chujian. Paano naman mahuhuli ang isang tulad kong si Chu? Ginamit ni Lihong ang huwad na kautusan para piliting magpakamatay ang matandang general. Talagang napakawalang hiya niya. Kung nais ng hari na mamatay ang kanyang nasasakupan, walang magagawa ang nasasakupan kundi ang sumunod. Sayang at ang matandang General Zhang na may ganoong katatagan ng loob ay humantong lamang sa ganitong trahedya. Ang buhay na kinuha sa matandang General Zhang ay tiyak na ipaghihiganti natin. 2 taon na ang nakalipas, nagpadala si Ginoong Tangtianan ng mga tapat na kawal upang nakawin ang huwad na kautusang iyon. Pinagpapapatay sila ng taksil na sili sa buong daan. Ngunit dahil sa pagtatanggol ng kanyang mga tauhan hanggang kamatayan, bahagyang nakataka si Ginoong Tang. Subalit siya ay malubhang nasugatan. At mula noon ay nawalan na ng balita sa kanya. Nalaman namin na si Ginoong Tang noon ay huling tumakas patungo sa bayan ng Yongle. Ang layunin natin sa paglalakbay na ito ay mahanap ang huwad na kautusan at iharap ito sa palasyo upang mapabagsak si Lihong. Ngunit napakalaki ng bayan ng Yongle. Paano naman natin ito mahahanap kung kakaunti lang tayo? May isang lugar sa bayan ng Yongle na nagsisilbing lihim na himpilan ni Ginoong Tang. Nang nasa bingit ng panganib si Ginoong Tang, malamang na doon niya itinago ang huwad na kautusan. Mabuti na lamang at hindi ko kayo binigo. Nakuha ko na ang mapa ng lihim na himpilan. Ano pang hinihintay natin? Puntahan na natin ngayon para mag-imbestiga. Huwag tayong magmadali. Maraming espiya sa bayan. Kung kikilos tayo ng padalos-dalos, baka may ibang makinabang sa ating likuran. Sa 8 pinuno ng samahang Chujian, 5 na ang narito ngayon.
Ang tatlong natitira ay darating din sa mga susunod na araw. Kapag nagkasama-sama na kaming 8 pinuno, iyon na ang tamang oras para kunin ang huwad na kautusan. Kaya pala si Chen Zuoan ang pinuno ng Samahang Chujian. Ang alitan sa pagitan ng mundo ng martial arts at ng palasyo. At ang mga lihim na balak ng mga kultibador ay tila nagsama-sama lahat dito. Ang mga taong ito ay nagmula sa iba't ibang dako. At may kani-kanyang galing sa martial arts. Mayroon na kaya silang espiya sa mga ito. Mayroon silang magkakatulad na pendant na jade. At napakalihim ng kanilang mga kilos. Bakit lumipas na ang buong araw mula nang mamatay ang mga nakakapa ngunit wala pa rin silang kamalay-malay? May maayos namang pinto, hindi doon dumaan. Sa bintana pa talaga dumaan. Naimbestigahan ko na ang lahat. Noon, ang mga eksperto sa martial arts na itinalaga ng sekta para magbantay sa minahan ng espiritual na bato ay matagal nang pumanaw. Ang humalili sa kanila ay nagngangalang Kung Xiang. Kung Xiang. Siya ay isang lokal na mandirigma sa bayan ng Yongle. Kung Xiang. 2 taon na ang nakalipas nang malipol ang buong pamilya Kong. Walang kahit isang nakaligtas. 2 taon na ang nakalipas. Mukhang may nauna nang pumatay sa kanya para patahimikin siya. Ngayong gabi, pupunta tayo sa mansyon ng mga Kong. Kung ang nangyari noon ay gawa ng isang kultibador, baka may naiwan pa silang mga bakas. Yan din ang iniisip ko. Isang panig lang ang naging labanan. Sa halip na sabihing labanan, mas mukha itong isang massacre. Nais kontrolin ng mga kultibador na iyon ang espiritual na minahan. Kaya may saysay na lipulin nila ang pamilya ni Kung Xiang. Maghanap tayong mabuti. Tingnan natin kung may iba pang naiwang pahiwatig. Hindi ko akalaing napakalinis nilang kumilos. Wala man lang naiwang kahit isang pahiwatig. Sa lugar kung saan naganap ang labanan noon, nakita ko ang mga bagay na ito sa bulwagan. May pahiwatig kaya sa itak na ito? Hindi ang itak ang may problema. Dapat ay may lihim na silid sa ilalim. Bubuksan ko ang pinto, mag-ingat ka. Mukhang may tao rito noon. At nanirahan ng matagal na panahon. Lihong, ang taksil na aso. Bumubuo ng sariling pangkat para sa sariling interes. Niloloko ang nasa itaas at pinagsasamantalahan ang nasa ibaba. Pinatapatalsik ang mga katunggali sa palasyo. At ninanakawan ang mga mamamayan ng kanilang kabuhayan. Ang taong ito ay tunay na peste sa ating bansa. Si matandang General Zhang ay isang haligi ng bansa. Ngunit pinatay siya ni Li Hong. Mabuti na lamang at nanakaw ko ang peking kautusan ng emperador. Binalak ko sanang pumunta sa kabisera upang harapin ang emperador. Ngunit hindi sinasadyang kumalat ang balita. Kaya nagpadala ang taksil na si Li Hong ng mga tao para harangan at patayin ako. Mabuti na lamang at nakipaglaban hanggang kamatayan ang aking mga bantay para bigyan ako ng oras. Kaya nakatakas ako. Ito nga ang sinasabi ni Chen Zuoan. Na tala-arawan na iniwan ni Tang Tianan.
Ang pinuno ng pamilya kong na si Kong Xiang ay matalikong kaibigan sa loob ng maraming taon. Siya ay isang tapat at mabuting tao. At mapagkakatiwalaan. May lihim na silid sa mansyon ng pamilya kong kung saan maaari akong magtago. Kaya pansamantala muna akong magpapagaling dito. Walang nakasulat sa talaarawan tungkol sa pagkalipol ng pamilya kong. Napakalihim ng lugar na ito. Posible kayang hindi pa patay si Tang Tianan. Siya ang pinakamalamang na nakaligtas sa trahedya ng pamilya kong. Baka alam niya ang pinagmulan ng samahan ng mga kultibador. Napakalaki ng bayan ng Yongle. Saan natin siya hahanapin? Hay! Baka hindi na natin kailangang maghanap pa mismo. Kung buhay pa si Tang Tianan, hinding-hindi niya pababayaan si Ginang Jia. Ang ibig mong sabihin ay, susundan natin ng patago ang samahang Chujian. Mukhang hindi lang basta pagsunod ang gagawin natin. Niu. Chuba, maglaro ka muna sa tabi. Matabang Wang, ano ba ang hindi mo masabi sa loob ng bahay tuluyan? Bakit kailangan mo pa akong tawagin sa liblib na lugar na ito? Xinyang, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ikaw nga ang nag-imbita sa akin dito. Sabi mo ay may mahalaga kang sasabihin. Haha. Napakaswerte mo talaga, Matabang Wang. Dahil nakuha mo ang puso ni Hua Xinyang. Lo Bisheng, hindi ko akalaing ang isang tanyag na tulad mo ay magiging aso-aso lang ni Li Hong. Ang pagtatangka ni Chen Zuoan na kalabanin si Panginoong Li ay parang langgam lang na nagtatangkang magpabuwal ng malaking puno. Kayo namang dalawa ay isang magandang magkapareha. Bakit hindi na lang kayo pumanig sa amin? Para sa hinaharap na kayamanan at karangalan na hindi ninyo mauubos. Si Li Hong ay gumagawa ng kasamaan. Galit sa kanya ang tao at ang mga Diyos. Hibang ka na sa kapangyarihan. Sino ba ang magbibigay sa iyo ng posisyon? Kaya itinuturing mo ng ama ang isang taksil. Nasa kay Hua Xinyang ang mapa. Patayin sila at kunin ito, ganoon din naman yon. Huwag nang maraming salita. Huwag mo na akong iwan muli. Kung mabubuhay, sabay tayong mabubuhay. Kung mamamatay, sabay rin tayong mamamatay. Hahaha. Napakainam, napakainam. Ngayong araw, gagawa ng mabuting gawa ang iskolar na ito. Upang gawin kayong magkasintahang haharap sa kamatayan. Magandang pagkakatiwalaan. Wang Bin. Chen Zuan. Hindi ko akalain sa mga kasapi ng samahang Chujian ay may lilitaw na mga taong nagmamakaawa para sa karangalan at kapangyarihan. Chen Zuan, napakatigas ng ulo mo. Hinahanap mo lang ang sarili mong kapahamakan. Gusto mo pa bang idamay ang isang pangkat ng mga kapatid na sumama sa iyong kamatayan? Ngayong araw, ikaw mismo ang lumapit sa iyong kamatayan. Huwag mong sisihin ang iba.
Bumaligtad ang daloy ng enerhiya at dugo. Bara-bara ang mga ugat sa puso. Nalilito na ang kanyang kaisipan. Wang Bin. Ilang beses akong iniligtas ni Binibining Tang. Ang buhay na ito ni Chen ay masasabing utang ko sa'yo, Binibini. Sa hinaharap kung mayroon kang anumang iutos. Handang harapin ni Chen ang anumang panganib. Nang walang pag-alinlangan. Huli pa rin kami ng isang hakbang. Bagaman hindi maganda ang aking reputasyon. Ngunit kailanman ay wala akong ginawang masama laban sa iyo, Kuya Wang. Sa katunayan, matagal ko nang itinuturing ang sarili ko bilang sayo. Sayang at isa kang troso na hindi marunong sa pag-ibig. Xinyang, huwag. Walang silbi. Patay na ang puso ko. Mas masakit pa ang mabuhay. Pagkatapos kong mamatay, maaari ko bang pakiusapan ang binibini na alagaan si Chuba? Ate, huwag kang mag-alala. Aalagaan kong mabuti si Chuba. Napakabuti mo, Binibini. Mabuti rin siya. Wang Bin. Papunta na ako para hanapin ka. Ako si Wang Bin. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan, Binibini? Niu. Chuba, naawa ka rin kay Ate Xinyang, hindi ba? Mula ngayon, sumama ka na sa akin. Basta't narito ako. Walang sinumang mangangahas na mang-api sa'yo. Ilang beses na iniligtas ng Binibini ang aking buhay. Hindi ko sana dapat ilihim ito sa aking tagapagligtas. Ngunit ang bagay na ito ay may kinalaman sa lihim ng imperyo at sa kinabukasan ng mga mamamayan. Kung mabigo ito dahil sa pagtagas ko ng lihim. Si Chen ay hindi mapapatawad kahit mamatay ng 1,000 beses. Kaya ngayon ay handa mo nang sabihin sa amin. Tama. Bagaman hindi ko alam kung bakit ninyo ako sinusundan. Ngunit natitiyak kong hindi kayo mga tauhan ni Li Hong. Dati ay hindi mo sinabi. Ngunit ngayon ay ipinagtapat mo na ang lahat. Kuya Chen, ano ba talaga ang gusto mong gawin namin? Ang bagay na ito ay mahalaga sa kabuhayan ng mamamayan at ng bansa. Nais ko kayong imbitahan na sumali sa Samahang Chujian. Upang kasama naming bawiin ang peking utos ng emperador. Pumunta sa kabisera upang harapin ang emperador. At linisin ang pamahalaan. Kapag nahanap ang peking utos ng emperador. Marahil ay mahahanap din natin si Tang Tianan. Hindi naman sa hindi namin kayo matutulungan. Ngunit may utos ang pinuno ng aming pamilya. Na huwag masyadong makipag-ugnayan sa mga opisyal ng pamahalaan. Maaari kaming pansamantalang sumali sa Samahang Chujian. Hanggang sa makuha ninyo ang peking utos ng emperador. At ligtas na makalabas ng bayan ng Yongle. Tungkol naman sa mga mangyayari pagpasok sa kabisera. Patawad ngunit hindi na namin kayo matutulungan. Basta't matagumpay nating makuha ang peking utos ng emperador. At ligtas na makaalis sa bayan ng Yongle. Kami na ang bahala sa mga susunod na hakbang. Ano ang balak mong gawin ngayon? Noong una, binalak kong hintayin magtipon ang lahat ng 8 pinuno ng bulwagan. Bago tayo kumilos. Ngunit sa tingin ko ngayon, matagal nang alam ni Xiang Anran ang ating bawat galaw. At naglagay pa nga siya ng espiya sa ating hanay. Ang pinakamahalagang bagay ngayon, ay ang kumilos ng mas maaga. Upang maunahan sila. Kailan tayo kikilos? Bukas ng gabi sa oras ng Zishi. Kumusta ang takbo ng mga bagay-bagay?
Hindi naging madali. Ang trangtatag ng Gengjin po siya ay pabago-bago ang bisa. May mga kakaibang pangyayari sa ilalim ng lupa. Ang lagusan ng minahan ay bumababa ng 80 zang sa ilalim ng lupa. Ngunit ang daan sa harap ay harang pa rin ng matigas na bato at mga selyo. Hanggang ngayon, 80 zang pa lamang ang naabot natin sa ilalim ng lupa. Napakabagal. Sa ganitong bilis. Baka abutin pa tayo ng kalahating taon. Mula nang lipulin ang pamilya ni Kong Xiang. 2 taon na ang nakalipas. Sa bayan ng Yongle. Maaaring naghihinala na ang himpilan ng Yixing. Tiyak na magpapadala sila ng mga alagad upang mag-imbestiga. Matagal ko nang pinaghandaan ang bagay na yan. Ang bayan ng Yongle ay hinati na sa 6 na bahagi. Bawat isa sa atin ay magbabantay sa isang bahagi. Gawin ng maayos ang inyong tungkulin. At huwag hahayaang magkaroon ng anumang pagkakamali. Kapag may natuklasang alagad ng himpilan ng Yixing na nag-imbestiga, ipaalam agad ito sa iba. At palibutan sila upang patayin sa lalong madaling panahon. Huwag na huwag kayong magtitira ng buhay. Bukod pa rito, mayroon pa tayong numero 1 sa trangtatag. Na napakahirap hagilapin at tila isang misteryo. At para naman sa'yo, numero 4. Ang tungkol sa peking kautusan ng emperador na hawak mo, ay dapat mo ring pagtuunan ng higit na pansin. Nais ng pinuno na suportahan si Li Hong. Kaya ang gulo na ginawa niya, ay tayo na ang dapat mag-ayos para sa kanya. Hehe, huwag kang mag-alala. Sa bahay tuluyan ng Leifu. Matagal ko nang naisaayos ang lahat. Kontrolado ko ang lahat. Sa oras na makuha nila ang peking kautusan, iyon na rin ang araw ng kanilang katapusan. Mabuti kung alam mo ang iyong ginagawa. Tandaan, huwag maging pabaya. Hanggang dito na muna ngayon. Kilos na tayo. Dumating na ang oras ng Zishi. Narito na rin sina Binibining Tang at kapatid na Liang. Kumpleto na ang lahat. Kukunin na natin ngayon ang peking kautusan. Nagsimula ng kumilos ang samahan ng mga kultibador at ang samahang Chujian. Sa gabing ito, sino kaya ang mga ngaso? At sino naman ang magiging biktima? Wala pa ring nakakaalam. Narito na tayo, ayon sa mapa. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa mapa ni Xinyang. Pero wala namang kahit ano rito. Saan naman naroon ang pasukan? Baka naman mali ang pagkakaguhit ng mapa. Para sa akin. Ang pasukan ay nasa loob ng libingan. Kapatid, hindi ka ba nagkakamali? Laging maaasahan ang mga sinasabi niya. Baka mas ligtas pa nga sa gitna ng mga patay. Kung totoo man o hindi, malalaman natin kapag hinukay natin ito. Sinong maghuhukay? Para sa dakilang layunin, hindi na natin dapat intindihin ang maliliit na bagay. Magtulungan tayo, bilisan nyo. Tama nga ang sinabi ni kapatid na Liang. Tayo na. Mukhang isa itong bulwagan ng pagpupulong. Puntahan natin at tingnan. Sandali. Ano ang ibig mong sabihin, kapatid na Liang?
Umatras kayo. Maraming salamat, kapatid na Liang. Kung tiyak na naiwan na ang mga buhay namin dito. Iyan. Kaya natural lang na hindi na gumana ang utak mo. Huwag mo munang isipin ang dekreto. Hindi pa natin nalulutas ang problema sa harap natin. Ang may ha. Salamat sa paggabay sa amin dito. Huwag kang mag-alala. Maraming sasama sa'yo. Hindi siyang Anran. Magaling pumili ng lugar si Tangtianan. Para hindi na kami mahirapang ilibing kayo kapag namatay na kayo. Hahaha. Hindi pa natin alam kung sino ang magtatagumpay sa huli. Kilos. Xu Fangke. Naging aso ka na rin pala ni Li Hong. Lai Hong. Isa. Hindi. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Chen Zuan. Dati ay iginagalang kita. Ngunit sa huli, isa ka lamang mortal. Masyadong makitid ang iyong pananaw. Ano pa ang silbi ng pagsasabi nito sa'yo? Lene. Naku. Pero sa tingin mo ba ay makakalabas ka pa rito ng buhay ngayon? Ano yon? Zuan. Nandito ako. Minru. Huwag kang aalis dyan, huwag kang gagalaw. Pupuntahan kita riyan. Sige, susundin kita. Huwag kang matakot. Mahiwaga ang pagdating ng fog na ito. Ngunit tila hindi rin alam ni Naxiang Anran ang tungkol dito. Hindi ito mukhang gawa nila. Tingnan. Hindi. At matalas din ang isip ni kapatid na Liang. Siguradong ligtas sila. Walang. Maraming tauhan si Xiang Anran. Mas takot sila sa kabuluhan kaysa sa atin. Kapag bumuti na ang pakiramdam niya, humanap tayo ng pagkakataong makalabas dito. Nasaan ang taksil na si Xu Fangke? Nawawala rin sina kapatid na Liang at Binibining Tang. Ha? Kahit ang langit ay hindi ka tutulungan. Ito na ang araw ng kamatayan mo. Ito ba ang nais ng langit? Walang awa ang tadhana ng langit. Ngunit may tunay na pagmamahal sa mundo ng tao. Subukan mo ang aking atake. Pangatlo. Zuan. Umalis ka riyan. Isang pares ng magkasintahang haharap sa kamatayan. Nababaliw na ang taong ito.
Matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw rin pala ang lihim na nagpadala ng sulat sa akin noon. Ako ang unang pinuno na nakarating sa bayan ng Yongle. Kaya lang, matagal na akong nakasama sa mga tauhan ni Xiang Anran. Kaya sa kahit huli pa rin ako ng isang hakbang. Hindi kita sinisisi, kasalanan ko ang lahat. Dahil napahamak ko ang lahat. Zoan, huwag mong sabihin yan. Hindi kailanman natakot mamatay ang mga kapatid sa pagsunod sa'yo. Gawin ang makakaya at ipaubaya sa tadhana. Tama, 2 tao lang ang nirerespeto ko sa buong buhay ko, si Muyon. Ang isa ay si General Zhang. At mula noong araw na uminom tayo ng dugo para sa ating sumpaan. Ang buhay kong ito ay sayo na. Kung sabihin mong pumunta sa silangan, hindi ako pupunta sa kanluran. Napakahusay mo talaga, Muyon. Nakuha mo nang sabihin ang lahat ng magagandang salita. Pagkalabas natin, kailangan nating uminom ng todo ngayong gabi. Sayang at hindi natin nakuha ang peking utos ng emperador. Kailangan pa nating pagplanuhang mabuti ang bagay na ito. Ang peking utos ng emperador ba? Hindi naman sa hindi natin nakuha. Kaya lang hindi ko alam kung ito ba ang gusto ninyo. Tagumpay sa wakas ay nagtagumpay rin. Kagalang-galang na kultibador, hindi binigo ni Xu ang inyong utos. Nasa kamay ko na ang peking utos ng emperador. Masyado ka lang mainipin. Hindi kumilos ng maaga, hindi kumilos ng huli. Ngunit doon mo pa talaga napiling umatake. Dahil doon, nasayang ko pa ang isang talisman ng hamog para iligtas ka. Opo, naging padalos-dalos na si Xu. Patawarin po sana ako ng kagalang-galang na kultibador. Kaya lang, napakalakas ng inyong kapangyarihan. Bakit hindi nyo na lang sila direktang pinuksa lahat? Wala kang alam. Huwag mong itanong ang hindi dapat itanong. Akala ko pa naman kung gaano kalakas ang amo na sinundan mo. Ito lang pala ang matandang hukluban na ito. Walang silbi, may 2 sumusunod sa likod mo pero hindi mo man lang napansin. Magpahinga muna kayo, kagalang-galang na kultibador. Hayaan mong hulihin ni Xu ang 2 ito. Ikaw. Bitiwan mo ako. Mga kasamang kultibador. Isang pagkakamali lang ito, lahat ay pagkakamali lang. Hindi lang marunong ang aking tauhan. Kung napatay niyo siya, ayos lang. Hindi ko ito hahabulin. Sabi nga nila, hindi tayo magkakakilala kung hindi dahil sa labanang ito. Magkaibigan tayo. At magtulungan sa hinaharap, ano sa tingin nyo? Kung hindi mo kami hahabulin, kami naman ang may kailangang itanong sayo. Mahusay ka raw sa panghula. Bakit hindi mo hulaan para sa iyong sarili? Kung may pag-asa ka pang mabuhay ngayong gabi. Mga tao kayo ng himpilan ng Yixing. Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Hulihin muna natin siya bago magtanong. CJ. Talisman ng Sundalong Lupa. Gaano kaya karaming kakayahan ang itinatago ng taong ito? Noon ay nagpanggap pa siyang parang ordinaryong tao. Puno talaga siya ng kasamaan. Sa ika-6 na antas ng pagpipino ng Qi, kaya lang niyang protektahan ang sarili. Pero nagawa niyang saluhin yon gamit ang kanyang katawan. Takbo. Matandang hukluban. Sa tingin mo ba makakatakas ka? Habulin mo siya, iwan mo na ito sa akin. Talisman ng bilis. Titignan ko kung gaano pa karami ang mga gamit mo. Basta't makatakas pabalik sa bayan. At ipaalam sa 5 pang iba. Kapag nagtulong kaming 6, siguradong mapapatay namin sila.
Mga kasama, pare-pareho naman tayong nasa yugto ng key refining. Sino ba naman ang walang natatagong alas? Gusto mo ba talaga akong piliting mamatay kasama ka? Hindi ka ba natatakot sa akin? Kung ganoon, bakit ka tumatakbo kanina? Ilabas mo ang lahat ng kakayahan mo. Handa akong harapin yan. Diyos ng kidlat, tulungan mo ako. Isa lamang itong imitasyon ng talisman ng kidlat. Wala man lang kahit isang bahagdan ng tunay nitong lakas. Ginto. Yari na. Katapusan ko na. Kailangan ko nang bumalik agad para tingnan ang tangang iyon. Mahirap na kung may mangyaring masama. Hindi maaari, kailangan kong magmadali. Paano? Paano nangyari ang ganito? Zoan, huwag kang magpadala sa emosyon. Pag-isipan muna natin itong mabuti. Baka may makakapagpaliwanag sa atin ngayon. Tama ako, hindi ba, Tangtianan? Napakatalas ng paningin ng kagalang-galang na kultibador. Walang anumang makakaligtas sa inyong paningin. Ako nga po si Tangtianan. Nasa akin ang huwad na utos ng emperador. Ginoong Tang, kung nasa inyo pala ang utos ng emperador, bakit hindi kayo agad nakipag-ugnayan sa amin? Dahil doon, nagsakripisyo ang mga kapatid natin para sa isang pirasong blangkong papel. Naghinala ako noon na may espiya sa inyo. Kung padalos-dalos akong nagpakita, tiyak na mawawala ang huwad na utos ng emperador. Kampante lang ako kung ako mismo ang mag-aabot nito sa kamay ng emperador. Doon pa lang ako mapapanatag. Kaya nanood ka lang pala sa gilid. Pinanood mong mamatay ang mga kapatid ko. Ang mga gumagawa ng dakilang bagay ay hindi dapat magpaapekto sa maliliit na bagay. Noong nakaraan, para lamang manakaw ang huwad na utos ng emperador, ibinuwis ko pati ang buhay ng aking asawa at anak. Ano ba naman ang halaga ng kaunting sakripisyong ito? Si General Zhang ay nag-alay ng buhay para sa bayan. Karapat-dapat ang kanyang kamatayan. Sa hinaharap, tiyak na magpapatayo ang kamahalan ng monumento para sa kanya, upang maalala ang kanyang pangalan sa loob ng daan-daang taon. Patay na si Xiang Anran at ang kanyang mga tauhan. May sariling paraan si Ginoong Tang para makapasok sa kabisera. Aalis na ako. Kapatid na Chen, hindi ka ba sasama sa akin pabalik sa kabisera? Napakalaki ng naiambag mo sa pagkakataong ito. Tiyak na bibigyan ka ng kamahalan ng malaking gantimpala. Huwag na, Ginoong Tang. Pagkapasok niyo sa kabisera, ituring ninyo na lang na hindi niyo ako nakilala. Maraming salamat. Maraming salamat sa tulong, kagalang-galang na kultibador. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Unang tanong. Paano mo nalaman ang aming pagkakakilanlan? Nang makarating ako sa kuta, nakita ko mismo kayong dalawa na hinahabol si Xu Fangke palabas. Ang ganoong klaseng kakayahan ay tiyak na hindi ordinaryong martial arts lamang. Pangalawang tanong. 2 taon na ang nakalipas ng malubha kang masugatan. Nagtago ka ba sa bahay ni Kong Xiang? Matagal ko ng kaibigan si Kong Xiang. Mula nang dumating ako sa bayan ng Yongle, palagi akong nagtatago. Sa lihim na silid sa ilalim ng kanyang bahay para magpagaling ng sugat. Hanggang sa sumapit ang gabing iyon. Maraming tao ang dumating sa pamilya Kong. Ang pamilya Kong ay kilala rin sa larangan ng martial arts. Lahat ng kanilang mga disipulo at katulong ay marunong makipaglaban.
Pero sa harap ng mga taong iyon, para lang silang mga manok at asong kinakatay. Nawala sila sa isang kurap ng mata. Napakalagim ng gabing iyon. Sino ang mga taong iyon? Tinatawag silang Samahang Yunyin. Dahil sa malubha kong sugat, hindi ako makalabas. At sapat naman ang pagkain at gamot sa lihim na silid. Kaya nanatili na lang akong nagtatago roon. Kalaunan, natuklasan ko na ginawa nilang lihim na himpilan ang tahanan ng mga Kong. Nagpupulong sila ng lihim tuwing ika-5 araw sa oras ng Zishi. Ang buod ng kanilang pinag-usapan ay, mayroong isang kayamanan sa ilalim ng espiritual na minahan. Ganoon pala. Nagtago ka sa ilalim ng lupa ng ganoon katagal. Alam mo ba kung ilan sila? Batay sa aking isang taong pagmamasid. May 6 na taong pumupunta sa tahanan ng mga Kong. Nagkakakilanlan lamang sila sa pamamagitan ng mga pendant na jade. At tinatawag ang isa't isa gamit ang mga alias. Mukhang hindi lang 6 ang mga tao sa listahan. Mayroon pang isa, ang numero 1. Sinasabing ang numero 1 ang pinakamalakas. Ngunit hindi kailanman dumadalo sa mga lihim na pagpupulong. Mabuti na lang at siya ang numero 1. Na hindi sumasali sa mga lihim na pagpupulong. Kung hindi ay matagal na tayong nabuko. Subalit ngayong patay na ang matandang manghuhula. Tiyak na matutuklasan nila ito sa susunod na lihim na pagpupulong. Huling tanong. Kailan ang susunod nilang lihim na pagpupulong? 3 buwan na ang nakalipas simula nang umalis ako sa lihim na silid ng mga Kong. Kung hindi nila binago ang patakaran. Ang susunod ay dapat sa gabi ng 3 araw sa oras ng Zishi. Mabuti, labis akong nasisiyahan sa iyong sagot. Bibigyan din kita ng isang bagay. Maraming salamat, kagalang-galang na kultibador. Ako, si Tang, ay lubos na nagpapasalamat. Isa lamang itong kasunduan. Nakuha lang natin ang ating kailangan. Sige na, maaari ka nang umalis. Binabati ko kayo, sa wakas ay gumaan na ang inyong mga kalooban. Sa pagkakataong ito, malaki ang utang na loob namin sa maraming beses na pagliligtas nina kapatid na Liang at Binibining Tang. Huwag mong sabihin yan, Kuya Chen. Tumulong lamang kami ng bahagya. Naparito ba kayo upang magpaalam? Nagpasya na ba kayong umalis? Matapos makaligtas sa bingit ng kamatayan. Natauhan na rin ako. Masyado akong nagkulang kay Minru noon. Kaya kailangan ko siyang bawiin at alagaan ng mabuti sa hinaharap. Plano naming mamuhay ng tahimik sa kabundukan. At simula ngayon, ang mga usapin sa Jianghu at sa palasyo ay wala nang kinalaman sa amin. Ipinagkatiwala ko na ang pamamahala ng bahay tuluyan ng Leifu kay Yuda. Siya ang aking pinagkakatiwalaang tauhan sa loob ng maraming taon. Maaari kayong manatili rito, Ginoong Liang at Binibining Tang. Sabihin niyo lang sa kanya kung may kailangan kayo. Kung ganoon, hindi na ako magpapakipot. Nais ko ang isang maligaya at matagal na pagsasama para sa inyong dalawa. At naway magkaroon agad kayo ng supling. Hahaha, mahusay ang iyong sinabi. Gusto ko ang mga salitang iyan, kapatid na Liang. Napakapalad talaga ni Ate Minru. Ano namang alam ng isang batang tulad mo? Ang kanilang pagmamahalan sa loob ng maraming taon ay nagbunga rin sa wakas. Iyon ang tinatawag na maligayang pagtatapos. Ikaw ang aking tagabitbit ng espada. At may lakas ka pa ng loob na tawagin akong bata. Gusto mo na yata talagang mamatay. Patawad, aking amo. Ano ang susunod nating gagawin? Malinaw na ang lahat ng detalye. Hindi ba dapat na tayong bumalik sa sekta upang magulat? 2 taon na silang nagtatago sa bayan ng Yongle. May masamang enerhiya na humaharang sa ilalim ng espiritual na minahan. Ngunit abuti ng higit sa 1 buwan ang pagpunta at pagbabalik natin sa sekta. Paano kung sa pagbabalik natin ay nakuha na nila ang kayamanan? Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Ang matandang manghuhula kagabi ay kusang. Tumakbo sa kagubatan kaya natin siya napatay. Ang natitirang 5 ay nasa bayan pa. Mahihirapan tayong talunin sila ng paisa-isa. Hindi naman sa walang paraan. Sigurado ka bang gagana ito? Malalaman natin kapag sinubukan natin. Sige, sasamahan ka ng aking sarili sa kabaliwang ito.